Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Ilang rehiyon sa Mindanao na apektuhan ng pinatinding habagat dulot ng bagyong Inday. Ilang infrastruktura kasamang nasira. May detalye si Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, nahihirapan pa rin makausad ang ilang mga residenteng apektado ng matinding pagbaha sa Sarangani Province at Sultan Kudarat dahil na rin sa lawak ng epekto ng baha sa kanilang pamumuhay at kabuhayan. Pahirapan din ang transportasyon sa ilang lugar, gaya na lang sa Barangay Tikulab, Mahitong Sarangani Province, kung saan bumigay ang steel bridge na bahagi ng kanilang farm to market road. Habang sa Barangay New La Union sa parehong bayan, sa hanging bridge o tulay na gawa sa kawayan dumadaan ang mga residente upang di maanod ng rumaragas ang tubig baha. Pahirapan ang kanilang pagtawid dahil sa dulas ng kawayan na nakatali lang sa anumang oras ay pwedeng mapuputol. Buwis buhay naman ang lalaking ito sa bayan pa rin ng Maitom dahil sinoong ang rumaragas ang tubig baha makatawid lang. Samantala, sa probinsya ng Sultan Kudarat, kanselado ang klase sa lahat ng antas matapos makaranas din ng pagbaha ang ilang bayan sa lalawigan. Nasa 7 barangay sa bayan ng Lebak ang apektado ng pagbaha. Nagsagawa ng forced evacuation ang barangay. Bago lumikas, tiniyak din ng ilang mga residente na ligtas ang kanilang mga alagang hayop. Habang sa bayan naman ng Kalamansig, umapaw ang tubig sa 3 tulay sa lugar kaya pumasok na sa mga kabahayan ang tubig baha. Sa ngayon, pansamantalang inilikas muna sa evacuation centers ang mga apektadong residente habang isinasagawa ang clearing operations sa mga lugar na humupa na ang baha. Nangako naman ng tulong ang Sultan Kudarat PLGU sa mga nasa lampa na malawakang pagbaha. Yan muna ang latest, Naomi. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Humina pa ang bagyong Inday at ngayon ay may taglay na lakas ng hanging 150 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 185 km per hour ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang bagyo sa layong 620 km silangan ng Basco, Batanes sa alas 4 ng umaga. Habang kumikilos pa kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Nasa ilalim ng wind signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao at Ilocos Norte. Malaking bahagi ng bansa ang makakaranas pa rin ng malalakas hanggang sa pabugso-bugsong hangin dulot ng pinalakas na habagat at periphery ng bagyong Inday. Asahan ang matindi hanggang sa napakalakas sa ulan sa Occidental Mindoro at Antique. Katamtaman hanggang sa malalakas sa ulan naman ang mararanasan sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. May umiiral ding gale warning sa Hilaga at silangang baybayin ng Luzon. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday sa Sabado. Pinabulaanan ng palasyo ang umunoy Operation Romanov ng depensa para bigyang katwiran ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sinabi ng depensa na ang mga pahayag ni Duterte ay bunga ng takot para sa kanyang pamilya dahil sa umunoy banta sa kanilang buhay. Ngunit, kinuwestiyon ito ng palasyo lalo't walang naipresentang ebidensya ang Vice-Presidente. Iginiit ng palasyo na ang pagbabanta ay mananatiling pagbabanta anuman ang katayuan ng nagsasalita at hindi ito maring ipaliwanag ng isang walang patunay na paratang. Dagdag pa ng palasyo, hindi hypothetical ang mga pahayag ng Vice-Presidente dahil naitala ang mga ito at hindi pinasinungalingan. Viral sa social media ang isang video ng motorista na kitang winawasak ang sariling motorsiklo matapos siyang parahin at sitahin ng mga tauhan ng Land Transportation Office sa South Cotabato. May detalye si Jam Nueva. Jam? Yes, Naomi, trending nga ngayon online ang nakunang video ng isang lalaking nagwala sa isang checkpoint ng LTO Soxargen noong Miyerkules.
Ayon sa kumuha ng video, unang sinita at pinara ang motorista sa barangay San Vicente, Banga, South Cotabato dahil sa paglabag sa batas trapiko. Sa halip na sumunod, kumuha ang lalaki ng malaking bato at paulit-ulit na pinukpok ang tangke at iba pang bahagi ng kanyang motorsiklo na ikinagulat ng mga otoridad. Maririnig ang motorista na naglabas ng kanyang pagkadismaya. Sabi niya, hindi pa nga bayad ng buo ang kanyang motorsiklo, makukumpiska pa ito ng LTO. Wala pang inilalabas sa opisyal na pahayag ang LTO hinggil sa insidente. Pero posibleng humarap sa karagdagang paglabag ang motorista. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. May ilang nakisimpatya sa motorista dahil umano'y hulugan pa ang kanyang motorsiklo, habang iginiit naman ng iba ang kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko at pagpapanatili ng mahinahong pag-uugali sa lahat ng oras. Mula South Cotabato, ako si Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.